Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So first message ninyo, we have the energy of the center. Ayan. So this is urging you to focus on yourself. Okay? Focus muna kayo sa sarili ninyo. Get back to your core, get back to your center. Kasi baka may mga imbalances na nangyayari sa buhay mo sa ngayon. Kaya kailangan mo na bumalik sa iyong core para nang sa gayon maging mas maayos, maibalik mo sa ayos, no, yung mga kaganapan sa buhay. Kasi kapag tayo na may imbalance, diba, doon nagsisimula yung problema sa mga areas na overlook, na neglect, napapabayaan, yung mga ganon. So, you may need to do some kind of reflection, introspection, para ma-figure out mo what are the things that you need to do right now para maibalik mo sa balance ang sarili mo. Ano yung mga bagay na mas dapat na pinagtutuunan ninyo ng pansin sa ngayon. So, what else? We have fire element, and so you are also going to be inspired sa ngayon. May mga bagay din na you are going to take action on. Siguro, ano kayo, baka ito yung pinaglalagyan ninyo ng majority of your time, effort, and energy. Kung ano man ito, depende. Po pwedeng ano yan, po pwedeng yung hobbies ninyo, po pwedeng yung work ninyo, po pwedeng yung business ninyo, yung mga ganon. Okay? And masipag ka, diba? Masipag, matyaga, at kung ano man dito yung siguro pinagtutuunan mo ng pansin. As in, super ano ka, super um, action ka, super sipag ka, 'di ba? Kaso yun nga lang, 'di ba? Parang kung ano tong bagay na to na you are focusing on, parang siya din naman yung kumukuha halos lahat ng oras mo. 'Di ba? Kaya may tendency na may mga ibang areas na sa buhay mo na hindi mo na mapapansin, hindi mo ngayon na aasikaso kasi you are focused more on whatever this is, no, na pinagkakaabalahan ninyo. So we have song, trash, voice, poetry, life. This could be also a reminder para sa iyo, no, na it's about time na for you as well to use your voice. Gamitin mo yung inyong boses para sa pag-express ng mga bagay na gusto mong ma-express, sa mga bagay na gusto mong magkaroon ng clarity, 'di ba? Or gusto mong ma-explain ng maayos, ng mas mabuti, maiparating ang inyong thoughts, maparating yung inyong feelings, no? Thoughts and feelings towards other people. So use your voice. No? Put your thoughts and yung feelings mo and emotions into words para mas maiparating mo ng maayos sa mga tao kung ano ang dapat nilang malaman from you. Okay? So, by the way, maraming salamat for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. So, we have Five of Pentacles. And so, for some of you, Aries, maybe may mga struggles kayo ngayon pagdating sa pera. Merong mga hardships. Maybe you have lost some money. Pwedeng sa business yan. 'Di ba? Kung kunyari, may lugi, may pagkalugi sa negosyo, 'di ba? So, pwedeng yun, may mga losses ka dyan. Or pwede rin na sa mga financial obligations niyo sa pamilya, sa mga anak, mga ganyan, 'di ba? Medyo siguro may struggle kayo pagdating sa pera. Medyo nahihirapan siguro ang iba sa inyo pagdating sa pera.
So, we have the Five of Cups. Ayan. So, synchronicity ito, Aries, no? Meron tayong dalawang five. Five of Pentacles and Five of Cups. And five, resonates with change. Kaya this is signifying, a good thing kasi 'pag nagbabago ang sitwasyon, 'di ba, hindi naman natin ito binabago na paurong tayo, pabalik tayo, or papunta tayo sa mas masamang sitwasyon, 'di ba? We are changing our situations to get better. Kaya this is a good sign 'no, na meron kayong number five at dalawa pa. So, ibig sabihin mas mabilis dito yung pagbabago ng iyong sitwasyon, mas mabilis dito yung transition, ang pag-aayos 'no, ng sitwasyon na 'to, so mas magiging mabilis. Kaya or baka mas marami 'no, na ang areas of life na po pwede magkaroon ng pagbabago. So, we have the Five of Cups, meron kayong mga pinagsisisihan, you know? Meron kayong mga pinagsisisihan and, kaya siguro nalulungkot kayo because maybe you are feeling the effect or the impact of that, uh, siguro mga miscalculations ninyo or mga maling desisyon, no, ninyo in the past, puwedeng gano'n. Kaya baka nando'n yung regret ninyo, no. Pero hindi na natin mababago 'yun, 'di ba? Wala na tayong magagawa because that already happened. Kaya ka nga nalungkot na kasi nakita mo na yung epekto ng mga maling desisyon ninyo, in the past, 'no. So, but alam mo kung anong magagawa mo sa ngayon. Puwede ka pang bumawi sa mga susunod mong gagawin. Make sure na 'wag kang padalos-dalos. Make sure na pag-aralan mong mabuti before you say something or before you make a decision. Pag-isipan mo munang mabuti kung ano yung gagawin mo, kung ano yung desisyon na gagawin mo. So, yun, the lesson here is siguro, wag magmamadali. Do not rush into something. Do not jump into something na nagmamadali ka. Mas magandang kalmado, pag-isipan mabuti. Okay? Para makaano ka, tawag dito, para maiwasan ano, ang mga mas lalong maraming pagsisisi. Okay? So, we have the Page of Wands. Ayan. So, this is communication. Okay? Pupuwedeng communication ito na correspondence, may mga sulat, tawag, text messages na mga importante siguro ang dadating, 'no? So, merong mga ano rito paparating, merong mga, um, pupuwedeng balita regarding opportunities, 'di ba? So, pupuwedeng may mga gano'n. Or, this could be communication na you are going to communicate with other people. Pupuwedeng this is, invitation for you, 'di ba, or encouragement na learn to communicate, 'no, with other people. Wag mong sarilinin kung ano man yung nasa isip mo or nasa dibdib mo. Kung kinakailangan na yan talaga ay mai-share mo sa iba, i-share mo, wag mong sarilinin. Express them, okay? Put them into words, 'di ba, para mas maintindihan ka ng mga tao sa paligid mo. So, thank you for watching Love and Light. Namaste.